will rejoice in the battle. I will rejoice. Isang magandang umaga po sa atin lahat, and I would like to welcome you po ulit sa ating Saturday service. Praise God po sa kapahingahan sa ating linggo, sa guidance, provision at protection sa ating lahat. So bago po tayo magsimula, I would like to ask everyone to stand para po sa atin declaration of our mission and core values po ng ating simbahan. I'm sure po by this time ay hindi na po natin hindi lang po ito memorize, pero naisa puso na po natin to. So sabay-sabay po tayo, okay? So this is my mission, connecting people to Christ. These are my core values, glorifying God in everything I do, ambassadorship in everywhere I go, connecting hearts with everyone I meet, inspiring people to live for God's glory. Amen. Makaupo na po tayo. And once again po, I would like to welcome everyone to our Saturday service po. Meron mo lang po tayo mga friendly reminders po. Of course, as everyone would know, bawal po ang food and beverage po inside the hall. Kung gusto niyo po natin nag-coffee, meron pong pantry sa labas. Of course, keep the exit doors clear at all times in case of emergency. At during the service po, I would like to encourage everyone para po silent or put your phone switched off para po sa ating convenience ng service. And of course po, bawal po mag-stream sa loob po ng simbahan. So sa mga nais po manood po outside ng church, meron po tayong official channels po na share po ng multimedia team. Once again po, of course, ang theme po natin this year is My Testimony is for God's Glory. And once again, I would like to welcome everyone. As we go po towards the month of August po, we will conclude Go, which is our last preaching today. So praise God po sa buhay po ni Kuya Raymond. And Kuya Alvin po, Pastor Alvin. And of course po, as we go to August, it will be Make Disciples is the recurring theme. And last announcement for today, of course, we're calling po lahat ng singles sa church. Meron po tayong special seminar po, which will be held po sa bahay nila Kuya Gerald and Ate Maro Espinosa. This will be from at 4 p.m. sa Discovery Gardens po. Under the topic po, Man and Woman Relationship. So we look forward to seeing you there. Para po sa mga a-attend po, makipag-ugnayan na lang po kay Ate Rose Santos. So amen po. Yun po ang mga announcements po natin today. I would like to call on po for our Thanksgiving po. One of them has arrived, one has not yet arrived. Pero I would like to call, the first one po is loving husband and a good father, and also our head of our music team. Nakakatuwa po ang buhay niyan. We would like to hear from him today. I'm sure he has something pleasant and very wonderful to share on how God has blessed his week and his month. I would like to call on po Kuya Kevin Francisco. Yun po. Good morning. Isa lang sa dami po ng blessing na natatanggap po ng aming family. Isa po yung gusto kong i-highlight. Binabalik ko po lahat ng papuri and pasasalamat kay Lord po sa promotion na natanggap ko this year. May-ari na po ako nung hindi, joke lang. Border. Ano tawag doon? Pero ang gusto ko pang i-share sa inyo doon is kung paano. Kasi last year po dapat ina-expect na ma-promote, hindi. So medyo nalungkot po ako. Tapos, may dalawa akong pinagpapilian. Sabi ko, kung gusto ko ma-promote next year, it's either mag-focus ka sa work, kasi pala yung namin, yung GM is perfectionist, sobrang high standards na. Kaya talaga mahirap i-please. So yun nga, yung dalawang options ko is mag-focus ako sa work para ma-promote or focus kay God. Dalawa lang doon kasi nga mahirap. So sabi ko, anong mas doon ako sa focus kay God. Kasi alam ko lahat ng gagaling. Ayun nga, ayun nga, so na-promote ako. So sobrang yung nakakatuwa kasi yung lesson na natutunan ko po is pag may pinagdadaanan na problema, minsan kasi, tsaka na muna ako sa church, focus muna ako sa work.
kailangan ko tong trabaho, ito yung nagpapakain sa family ko, ito yung bumubuhay sa amin. Pero nakakalimutan minsan kay God. So yun, mas nag-focus ako kay God sa ministry, sa lahat. Hindi ko pinabayaan yung work, pero ayun, mas nagdikdik lang ako lalo kay Lord. Kaya sa kanya naman lahat ng gagaling ng blessing. So, yun po. Thank you kay Lord. Amen. Thank you po, Kuya Kevin, sa inyong testimony. Of course, God continue to bless and provide for your family. Open po ang isang slot for testimony sa meron pong nais na magpatotoo at gustong mabigay ng pasasalamat sa ating Panginoon. Meron po bang gusto mag-volunteer? Meron po ba? Amen. Yes, Ate Ann. Hello po. Pasalamat po kay Lord sa sa guidance, sa provision, sa blessings, and safe and sound po nakarating yung parents ko. Matindi yung pinagdaanan nila, lalo na baha, ulan sa Pinas. Pero by the grace of God, sa financial provision din ni Lord, nakarating sila dito yung sa araw pa rin ng yung plano, walang naging delay, though nahirapan sila kumuha ng transpo. Pero pasalamat pa rin talaga kay God sa mga ginamit niya para makarating sila dito. And pa-thank you kay Lord sa financial provision sa trabaho, na kahit nakaka-stress yung trabaho, kahit ganun pala ang feeling ng mag-isa ka na lang, na ikaw na din bubuhay sa sarili mo. Ganun pala yung pakiramdam. Pero pa-thank you kay God sa financial provision, tsaka sa ginagamit niyang tao. Yun lang. Thank you po. Salamat po, Ate Ana. And of course, a warm welcome back po kay Pastor Alvin and to his lovely wife, of course. Welcome back, and we look forward to bonding with you in the next following weeks. So, Amen po. Church, tayo po tumayo para po sa ating opening prayer. Panginoon, salamat po, Lord, sa isa na naman pong Sabado, Lord, na malaya po kami, Lord, na magpapuri, Lord, at magsamba sa inyong pangalan, Lord. Salamat po, Lord, sa lahat po ng elemento na ginagamit mo po sa aming simbahan, na ngayon po that makes it possible, Lord, to function, Lord, dito po sa UAE, sa Dubai at across the Emirates po. Lord, bago po kami tumayo sa inyong harapan, Lord, nais po namin humingi ng kapatawaran sa mga bagay po, Lord, na hindi ka nais-nais na nagawa po namin sa aming kapwa, or kung sino man, Lord. At linisin mo po kami, Lord, at bigyan niyo po kami ng kapayapaan sa aming puso, at ang desire, Lord, na makita ka, Lord, today, at makinig sa iyong salita, Lord. Lord, salamat po, Lord, sa buhay po ni Pastor Alvin, Lord, sa safe and traveling mercies niya po, Lord, sa sana po mag-asawa, papunta din po dito from the Philippines, Lord. Ngayon po, Lord, na siya po ang gagamitin niya po sa inyong harapan, Lord. Ikaw po ang magsalita sa kanyang bibig. Bigyan niya po sila ng wisdom. Bigyan mo po siya ng wisdom para po sa inyong mensahe na gusto niyo pong pahatid sa aming mga puso ngayon. And continue to bless him, Lord, and provide for his family, Lord. Sa mga elemento po ng church na ginagamit po today, Lord, salamat po, Lord, sa aming kapatiran, Lord, na nag-form ng music team.
Psalm 111, verses 1 to 2. Praise the Lord, I will extol the Lord with all my heart in the council of the upright and in the assembly. Great are the works of the Lord, they are pondered by all who delight. Morning, church. Kamusta po ang naging linggo ninyo? Pwede po kayo Nadala po ba tayo magpuri sa Panginoon? Pwede po ba tayo pumalakpak?
ourselves, for giving it all away, Lord. As we follow you, Lord, may you lead us, Panginoon. As we step out of our comfort zones, as we offer our lives, Lord. Yes, Lord. Where you go, I'll go. Where you stay, I'll stay. Where you move, I'll move. I will follow you. Yes, Lord. Ikaw lamang aming susunod every day of our lives, Lord. All your ways are good. All your ways are sure. We can trust in you. I will trust in you alone. Higher than my sight, high above my life. I will trust in you. In you alone. Where you go, I'll go. Where you stay, I'll stay. Where you move, I'll move. I will follow you. Who you love, I love. How you serve, I'll serve. If this life I lose, I will follow you. Yeah, I will follow you. Yeah. Light into the world. Light into the world. Light into my life. I will live for you alone. You're the one I seek. Knowing I will find all I need in you alone. In you alone. And we will follow you, Lord. Where you go, I'll go. Where you stay, I'll stay. Where you move, I'll move. I will follow you. Where you If this life I lose, I will follow one more time. Where you go, I'll go. Where you stay, I'll stay. Where you move, I'll move. I will follow you. Who you love, I love. How you serve, I'll serve. If this life I lose, I will follow you. Yeah, I will follow you. Yeah. In you is life everlasting. In you is freedom for my soul. In you is joy, unending joy. And I will follow. Where you go, I'll go. Where you stay, I'll stay. Where you move, I'll move. I will follow you. Who you love, I love. How you serve, I'll serve. If this life I lose, I will follow you. Where you go, I'll go. Where you stay, I'll stay. When you move, I'll move. I will follow you. Who you love, I love. How you serve, I'll serve. In this life I lose, I will follow you. Yeah, I will follow you. Yeah, I will follow you. Yeah, I will follow you. Yeah. Yes, Lord. Lord, it's not easy to follow you, Lord. But with your love, oh Lord, but with your grace, your guidance, Lord, we will
and we can, oh God. You never promised that everything will be smooth, but you promised that you will be with us, oh God. So as we step out of our comfort zones, as we step out there, Lord, reaching for the unsaved, reaching for those you lead us, Panginoon. Lord, we will remember that you are here and you are good, Lord. That you are a loving God, oh God. And today, Lord, we will just worship you, oh God, because you're worthy of it, Lord. Fill us with your love, Lord, that it overflows and run over the people surrounding us, oh God. Let's sing. Worthy of every song we could ever sing, worthy of all the praise we could ever bring, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you, oh, we live for you, Jesus. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one. Jesus, the only one who could ever say, Worthy, worthy of every breath we can ever breathe. We live for you, oh, we live for you. And holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Yes, Lord, you're worthy of our praises, oh God. Church, let's sing. Worthy. Worthy of every song we could ever sing. Worthy of our praises. Worthy of all the praise we could ever worthy of every breath. worthy of every breath we could ever We live for you. Oh, we live for you. Jesus. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one. Jesus, the only one who could ever say, Yes, Lord, you're worthy of our breath. Worthy of every breath we can ever breathe. We live for you. Oh, we live for you. And holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those that you are holy. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Yes, Lord. May you lead us in your love, Lord. May you lead us with your love, oh God. And I will build my life upon your love. It is a firm foundation.
I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. I will build my life upon your love. It is a firm foundation. I will put my trust in you alone, and I will know you alone. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are, and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are, and fill me with your heart and lead me in your love. I will build my life, yeah, I will build my life upon your love. It is a firm foundation. I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. I will build my life upon your love. It foundation. I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. All I days for you, Lord. All I days for you, Lord. You can have it all. You can have it all. You can have it all. And I will build my life upon your love. It is a firm foundation. I will put my trust in you alone, and I will not. Before the last time, church, let's sing. I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. Yes, Lord, you're truly worthy of our praise, oh God. Worthy of our praise. We sing to you all, we lift to you all. In Jesus' name, oh God. Amen. Amen. Amen po. Mapagpalang umaga po sa kanilang lahat. Namiss ko to ah. At saka, amen.
Hindi ako makapaniwala nandito ako ngayon. I mean, it's konting ano lang. Ang hirap po talaga sa Pinas na pag bumabagyo. I mean, meron pang blocking pala. Sorry po. Amen. Konting testimony lang. Ang hirap po talaga. Hindi ko nga alam kung makakapunta kami dito eh. Because of that typhoon, yung ulan, talaga yung baha, napakano. Pero good thing that the Lord is with us. Amen. At nandito po kami, nagpapasalamat po kami sa warm welcome ninyo at sa invitation po na, I could speak here. At God is good. Amen. Mukhang mahina pa. Ano ba? Puspus pa. God is good. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, thank God you're here today. Yan. Sa kabila, sabihin mo, mukha kang bumata. Yan. Pagkatapos mo magpuri, ito yung maganda eh, no? Mukha kang bumata. Amen. Nakalimutan ko yung aking, meron pala tayong ano dito. Hindi ko na alam itong, katayo ako doon. Ba't ang lamig-lamig doon ka ako? Papalapit, parang, okay naman ako kanina eh, pero parang kinakabahan na ako eh. Amen. To start off, a couple years ago, there was a study. A study was made among group of students. Can we say group of students? Yan. Medyo paulitin ko lang para yung antok, yung ano, maalis din yung kaba ko, pati kayo pagigisingin natin. Amen po ba? Amen. There was a study among group of students. At yung students na to, group of students, they were divided into two. Kukuha po ba? They were divided into two. Group A students were tasked to write or ilista sa isang papel, and they call it gratitude journal. And that's good. They were tasked to write thanksgiving. Each day, they were tasked to write or ilista pagpapasalamat sa Panginoon. Now, Group B, they were also tasked to write something. Pero ngayon naman, they were tasked to write what? They were tasked to write yung kinaiinis nila sa araw na yon. So there was this Group A and Group B. Gets po ba? Now, a couple of months passed, itong project na to, itong study na to, it was finished. At tapos itong project na to, and the result was, the students who were writing Thanksgiving, they were more excited about life. Can you say excited? Alam niyo yung excited na pagkasabi niyo, excited. Can you say excited? You see, they were excited about life. Why? Dahil hinihintay nila kung anong Thanksgiving na naman ang isusulat nila doon sa gratitude journal nila. They were excited about it. Now, the students who were writing what? They were writing about what they are angry about or kung ano yung kina-upset nila, they were more stressed. They were more upset. Tanong mo yung katabi mo. Sabihin mo, ano yung nililista mo? Ano yung nililista mo? Amen? In addition po, those who continuously, yan, nataloy. Those who continuously wrote about their Thanksgiving list were less likely to become healthier. Mas healthier daw yung mga nagsusulat ng Thanksgiving. Gets po ba? Ibig sabihin, itong mga nagsusulat ng problema or kung anong kinainis nila, they were, sabihin natin, medyo nagkakasakit, nagkakaroon ng problema sa health. Sabi dito sa study nila, expressing gratitude is associated with a host of mental and physical benefits. Well, that's good. Studies have shown that feeling thankful, I think it's being thankful, can improve sleep. Being thankful daw can improve sleep, can improve mood. So, ibig sabihin, kung lagi kang naiinis, kung maraming mood swings ka,
kung gets nyo to, it can also improve your what? Your immunity. Gratitude can decrease depression, anxiety, difficulties with chronic pain, and risk of disease. And this is from this Mayo Clinic Health System. So ito yung study nila. Sampulin nga natin ngayon. Magpasalamat ka nga sa Panginoon. Sabihin mo, thank you, Lord. Sabihin mo rin sa katabi mo, I thank God for your life. Medyo magiging makulit ako ngayon dahil kailan tayo umuwi? July, medyo matagal-tagal din yun. 1 year na po kami. Amen. Ito po yung resulta ng study nila. Gratitude improves physical health, improves psychological health, increase mental strength, and grateful people sleep better. Kaya kung titignan mo yung katabi mo, kung inaantok na yan, baka grateful people yan. Tingnan mo nga yung katabi mo. Huwag mo nang gisingin. Baka grateful people yan. Anyway, that's why today we're praying that God would restore us to be more thankful, to be more grateful. Today po, I would like to share a message entitled, nilagay ko lang yung go. Go pala yung ating team. It says, go. Make thanking God a lifestyle. Can we just stand up and let's read 1 Thessalonians chapter 5, verses 16 to 18. Ito ang problema. Nawala. Ako po ba magpe-press? Amen. If you have your Bibles with you, can you open your Bibles on 1 Thessalonians chapter 5, verses 16 to 18. Amen. I would read it on New International Version, and it says on verse 16, it says, rejoice always. Rejoice always. Ang sabi ng Bible, rejoice always. Hindi sometimes, hindi bukas na lang, but the Bible says, rejoice always. On 17, it says, pray continually. 18, it says, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Let's just pray. Father in heaven, O Lord God, we thank you so much, O Lord God, for everything. Thank you so much, O Lord God, for thy love, O Lord God. And thank you so much, O Lord God, for your word today, O Lord God. Let it be, O Lord God, your word, O Lord God, ang tumanim sa amin, O Lord God, and let it grow. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sige po, makakaupo muna po kayo. Amen. Sige, kanina pa nakikita yung... Ayan. Real talk muna tayo ngayon. Real talk number 1. I don't know kung ilan yung average na mga edad natin dito. Pagkaalam ko, yung anak ko nasa 20s. Yung iba nasa 30s na. Possibly yung iba nasa 40s. At yung mga nasa 40s, kabilang po ako doon. Yung ibang nasa 50s, kahit huwag nyo nang itaas ang kamay ninyo, at especially yung mga nasa 60s. Huwag nyo nang inano. By now, you may understand or alam na natin, there are seasons in our lives na andaling magpasalamat. Tama ba? There are seasons in our life that it is easy to be thankful. For us believers, it's an automatic response to come to God, to acknowledge Him, to thank Him sa lahat ng binibigay niya. Tama po ba? Can I hear an amen? Answered prayers na lang. Pag tuloy-tuloy ang mga answered prayers natin, ang dali natin magpasalamat sa Panginoon. Tama ba? For example, you're praying for a wife or a husband. Binigay ni Lord. Di ba sasabihin mo, thank you Lord? Baka mapapakanta ka pa eh. Di ba? After that, binigyan ka ng baby dahil humingi ka ng baby kay Lord, pinagkaloob niya, you would say, thank you, Lord. Agad nagpapasalamat ka sa Panginoon. Promotion. Kay Kevin, narinig natin kanina, pinagpipray mo,
binigay ni Lord, it's an automatic response. Thank you, Lord. Healing, ganun din po. In fact, this is so biblical because all the biblical Hebrew words for the words of thanksgiving, ang sabi dito yung toda, hoda, mode, hindi ko na-explain lahat yan. Sina Pastor Darren na lang po magano yan. Ako po hindi ko masyado yung mga yan. Pero these are Hebrew words that are, they have something to do with thanksgiving. They come from a common root word that means to acknowledge. Lahat po yan, they come from a common root word to acknowledge. To acknowledge what? To acknowledge that there's a giver. To acknowledge that there's a blesser. To acknowledge that there's a provider. Tama po ba? For us believers, yes, we know that giver. We know that provider. We know that blesser. At alam natin yun, yung Diyos natin. That who loves us so much and He generously give it to us. We acknowledge Him. But sadly, we're living in a times that the enemy or the world is trying to discredit the work of God. It is trying to discredit yung mga binibigay ng Diyos sa atin. Ano yung mga to? For example, promoted. Punta tayo doon sa promotion. Pag na-promote siya, minsan ang sasabihin ng tao, ay, ang galing niya. Pag na-promote siya, ang sasabihin ng tao, or ibang tao, parang sip-sip lang yata yun, kaya na-promote siya. Narinig nyo na yun? Sino ba nakarinig nun? Parang hindi nyo alam yun eh. Narinig na natin yon. When people, for example, for us OFW, pag naging successful ang isang OFW, nakapagpagawa ng magandang bahay sa Pinas, meron siyang naipundar na magandang business, anong sasabihin ng tao? Sinuwerte siya. Sa Kapampangan, may swerte yan. They give it to luck. But the truth is, we have a God who blesses us. Tama po ba? Even the Bible says on Deuteronomy, ano bang ginagawa dito? Busy sila. The Bible says in Deuteronomy, it is God who gives. Deuteronomy chapter 8, verses 17 to 18. It is God who gives. It is God who gives all the blessings that He has given us. Kaya nga po, isa sa mga favorite songs natin, isa sa mga kinakanta natin, praise God from whom all blessings come. Tama ba? Praise Him. Hindi nyo alam. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above all heavenly hosts. Alam mo, te? Alam ni ate. Gusto mong magkanta, te? We praise God from all the blessings that He has given to us. So may mga seasons, may mga reasons na it becomes an automatic for us believers, especially for us, that we come to God. We thank God kung ano yung mga binibigay niya sa atin. But real talk number two is that, however, we also know that there are times in our lives na minsan challenging. Minsan challenging yung magpasalamat kay Lord. Naranasan niyo na po ba yun? There are times na it is difficult to have a thankful attitude. Seasons of challenges. Ang hirap magpasalamat. For example, stress ka sa work. Ikaw na lang ang inuutusan. Ang dami dapat utusan. Hindi mo nga trabaho, pinapatrabaho sa'yo, di ba? Na-stress ka ngayon. Tapos sa sobrang pagod, kakain ka na lang, uwi, matutulog na lang, nakapagpasalamat ka ba sa Diyos? Tumitingin lahat.
at naranasan ito kahapon lang. Mukhang pagod lahat. Amen. For us OFW, ang hirap magpasalamat pag ganun. Or nakakalimutan mo na magpasalamat. OFW also, pag may tumawag na galing sa Pinas, minsan nanginginig ka na sa takot. Tama ba? Lalo na pag bad news. Pag tumawag yung minsan wala sa oras at ibabalita sa'yo na kasi naranasan na namin to. Kaya sasabihin ko, nawala na si ganon. Matay na si ganon. Pag namatay ng ganon, sasabihin mo ba, thank you Lord, namatay na siya? You cannot say that. Ang hirap para sa atin. Ang hirap pag magpasalamat pag ganong sitwasyon. Nagkasakit ka. Yung illness mo medyo, let's say, critical. Of course, at the first, ang hirap. Aminin po natin, minsan talaga having a thankful heart becomes extra challenging for all of us. Pero, may background ako dito eh. Saan umandar po to? Dito. Yan. Pero 1 Thessalonians chapter 5, verse 16 to 18, it says, give thanks in all circumstances. Maaring niya basa nyo na nga to eh. Ilang beses nyo nang nabasa to. Yes, we know that in good times, in not so good times, in bad times, kailangan mo magpasalamat kay Lord. Yun ang sinabi ng Bible. Kaya lang ang hirap pala. Grabe yung word ni Lord. Namatayan ka na, magpapasalamat ka pa kay Lord. Na-terminate ka na sa job, napapasalamat ka pa kay Lord. Give thanks in all circumstances. Pagdating namin, galing Pinas, sa airport, even kagabi, lumabas lang kami sa hotel, wow, yung init. Hindi na ba ako sanay sa init? For 19 years to 20 years, nandito kami. Sanay na ako sa init. Kaya lang, parang, ito na naman yung init. Pero praise the Lord, kasi nakarating ako dito. Anumang circumstances, we thank God. Last January, February, I'm not sure kung sinong nasa Pinas noon. Last January or February, hindi ko maano yung eksaktong time noon, pero may nag-post, ang lamig daw sa Pinas, in which totoo naman. Ang sabi nung nag-post, na parang naka-aircon daw yung Pinas. Totoo naman, kasi meron kaming, hindi ako makaligo sa pool dahil ang lamig na tubig. Totoo nga, malamig nga nung panahon na yon. Pero may nag-comment doon sa post. After ilang buwan lang, mararanasan mo naman yung likod ng aircon kanya. Abay, totoo nga. Naranasan namin yung init. Meron kaming tindahan na dalawa yung ceiling fan. Talagang ramdam namin yung init. Pero thank you, Lord, kasi we had endured it. Kasi ngayon, tagulang na sa Pinas. Alam mo yun, napakaseryoso nyo. Excited ba akong makita? Nakaganon lahat kayo. You know, tagulan na ngayon sa Pinas. Even nga, nabalita nyo, may bagyo. Puro baha. Ang daming lumubog. Pero pag dumaan yung camera ng mga news, ano nakikita nyo? Kumakaway. Praise the Lord pa rin, kahit anong nangyayari. And we pray that yun yung heart natin. Kahit anong mangyari, kahit anong circumstances natin, ganun ang mangyayari. This generation, ang dami nating naranasan. From Pinatubo, yung killer earthquake, ano pa ba? Yung pandemic.
Yung pandemic, naranasan natin ng GCQ, naranasan natin yung ECQ, MECQ. At hindi talagang maganda yung naranasan natin na yon. Pero we had endure it. Praise the Lord pa rin. Kaya lang ito na ang August dito sa UAE, mararanasan nyo na yan yung BBQ. Yung iba tumawa. Yung iba hindi. Ano kaya yung BBQ kanya? I-reveal din ng Panginoon sa iyo mamaya pag hindi mo maano. Ano yung BBQ? ECQ, MECQ. Tapos ngayon, BBQ. Yung pong BBQ, barbecue lang po yun. Pero yung init ng barbecue ang mararanasan natin. I was talking with Pastor Darren a while ago. Last week daw parang naranasan nyo yung heat wave dito. Yun po yung BBQ. Naranasan nyo na nga pala eh. Ang pagkaalam ko, when I was here, pag August na, eto na yun, yung init talaga. Yung July, preparasyon pa lang yan ng init eh. Pero yung August, dyan na yan yung init talaga. Pero kahit anong maranasan natin, rejoice in the Lord always. Tama ba? Rejoice in the Lord always. Palakpakan po natin si Lord. Hindi yung 1 week ka ng pagod sa trabaho, 1 week ka ng stress sa trabaho, darating ka pa sa church. Hello, ang pinuntahan mo dito, selebrasyon. We're thanking God, we're praising God. 1 week ka ng utusan ng amo mo, dito, selebrasyon tayo. Tama po ba? Sige, palakpan po natin si Lord. Hindi yung lagi tayong sad face. So, paano nga ba pag dumating yung ganitong pagkakataon? Of course, hindi ko naman aalisin po yun. Dumarating at dumarating ng mga ganitong pagkakataon sa ating buhay. Unpleasant circumstances, dumarating yan. Anong gagawin natin? Today, let's talk about 3 suggestions or reminders na pwede natin gawin. We can apply it in our lives. When it is hard to be thankful, ano ang gagawin mo, kapatid? Number 1, we need always to, andito po, wala doon. Oy, meron na doon. Praise the Lord. Yan ang sinasabi ko. Kahit anong circumstances, praise the Lord pa rin. Meron na doon. First is, we need to recognize the good. Recognize the good. Again, I need to read 1 Thessalonians chapter 5, verses 16 to 18. On the New Century Version, yan, it says, always be joyful, pray continually, and give thanks whatever happens. And that's a powerful word. Give thanks whatever happens, kapatid. This is what God wants for you in Christ Jesus. Interestingly, the common Hebrew expression for being grateful is hakarat hatov. Can you say it? Again. Okay, tama na. Si Pastor Darren na ulit ang mag-explain sa inyo yan sa susunod. Which exactly means recognizing the good. A while ago, we read that you need to give thanks whatever happens. You need to be grateful whatever happens. And the common Hebrew word for being grateful or expression for being grateful is hakarat hatov. In English, it means exactly recognizing the good. Well, this is a good reminder or a great reminder for all of us on how actually to be thankful kahit anong circumstances ang nangyayari sa atin or nararanasan po natin. Recognize the good. When you recognize the good, you need to look for the good. You need to find the good or you need to intentionally search for the good. We need to remember that in everything, there is still good in it. Lahat ng nararanasan natin, there is still good in it, even on those unpleasant circumstances. If we will just look close enough, makikita natin
kung ano ba yung good doon. For example, ngayong summer, yes, darating yung summer na napakainit. Ano bang good dyan? Madaling matuyo yung damit. Di ba? Lalo na sa mga yung anak ko kasi ngayon, ilan kayo sa flat, nak? 20. At yung 20 na yun, di ba? Ilang kayong maglalaba doon? And usually 1 week. Pero ngayong summer, ang dali. Pag sampay mo yata, parang mamayang gabi lang, tuyo na. Tama po ba? We need to recognize the good. We need to search for the good. Intentionally search for the good, look for the good, find for the good. Matthew Henry, kung kilala niyo po si Matthew Henry, he's a famous commentary in the Bible. One day, he was robbed. Ninakawan po siya. And he wrote in his diary, ito po. First, it says, let me be thankful. After niyang nanakawan, mga kapatid, ang sabi niya, let me be thankful. Sino nang nanakawan dito? Na hold up. Pagkatapos, sasabihin mo ba, let me be thankful? He says, first, because I was never robbed before. Ibig sabihin, nandun pa rin yung pag-iingat ng Diyos. Ngayon niya palang naranasan. Second, because although they took my purse, they did not take my life. Iba? Lagi nating sinasabi to, buti na lang hindi ka ginawa na masama. I mean, hindi ka tinuluyan o pinatay. I mean, when we were in the Philippines, nilooban po yung mga pamangkin namin. Kinuha yung mga iPad. Pasalamat kami. Hindi puro babae yun. 3 babae. Pinasukan sila. Buti na lang, hindi nila, yung magnanakaw, talagang ang ano niya lang is magnakaw lang. Or hindi, buti na lang hindi nagising yung mga, nakikita ba tayo ngayon sa ano? Baka they're watching right now. Sarap ng tulog nila. Hindi nila narinig. Ninanakawan sila. Buti na lang walang nagising sa kanila. Kinuha lang yung gamit. Third, although they took my all, it was not much. Nakuha lang kung ano yung meron sa kanya. Meron ba siya sa bangko? Meron ba siya sa bahay? Fourth, because it was I who was robbed, not I who robbed. Gets niyo po yung meaning nito? Nung nabasa ko to, parang, pasalamat na lang ako. Ako ang inutangan, hindi ako ang nangutang. Di ba gets niyo yun? Lahat na nagpapautang dito. Ay, hindi, yung nahihiraman. It was I who was robbed, not I who robbed. We need to recognize the good, kapatid. And we call that recognizing the good. You see, you need to look for the good, find the good, intentionally search for the good. That everything happens in our life, there's still good. When we continue to do that, or when we do that, nagiging madali yung pagpapasalamat. Matthew Henry did it. Magagawa din natin. Obviously po, being robbed is not a pleasant experience. Being robbed, hindi kagandahan talaga na maranasan natin. However, he was so intentional about finding the good. Matthew Henry, he was so intentional on finding the good. This resulted him still being thankful in spite of the unpleasant circumstances na nangyari sa kanya. He could have complained. We could have complained, grumbled, nagsumbong. But you know what? Praise God, he looked for the good. In the end, he was what? He was still thankful to God. He was praising God. That's why we need to ask ourselves, ano bang mas marami sa atin? Complain ng complain
o pagpapasalamat sa Panginoon? You need to ask yourself right now. You see, when we acknowledge that our good God is a blesser, and that whatever happens, whatever circumstances, anumang nangyayari sa atin, as long as you're surrendered to God, there is still good in it. Recognize the good. Katabi niyo ba yung mga asawa ninyo? Kung katabi niyo yung mga asawa ninyo, stress ka ba sa kanya? Remember, the Lord gave you one. Pinag-pray mo pa yan eh. Amen? Pinag-pray niyo yan. Praise the Lord. Baka yung iba, pinag-fasting pa yata yan. Ha? Praise the Lord. He may not or she may not be perfect, pero bigay yan ng Panginoon. Lagi ko sinasabi sa miss ko, hindi ako perfecto. Ako si Alvin. Stress out ka ba kayo sa mga kids ninyo? Remember the time you were praying for your kids na magkaroon kayo ng anak? Praise God. Extremely tough week. This week, pagod na pagod ka. You may be stressed on your work, but praise God, you are here today. Ibig sabihin na endure nyo. And God sustained you. Burnt out because of your job? Hello? Hindi kayo kasama doon sa mga unemployed. Ang hirap yata dito ang visit visa. Tama po ba? Lahat ba dumaan sa visit visa? Lahat dumaan ba sa exit? Lahat ba dumaan ng kish? Di ba mahirap? Yung gastos. Yung stress na ilang araw na lang ako mag-exit na naman ako. Pasalamat ka, may trabaho ka, kapatid. Medyo pagod nga lang, pero pinag-pray mo din yan. Kids, sabi yung mga anak dito, stress out ba kayo sa mga parents ninyo? Praise God, you have your parents. Hindi madali. Tama po ba? Sige, palakpakan po natin yung mga parents. Nak, palakpakan mo yung mga parents mo, nak. Hindi madali. I mean, we do have 5 pamangkin. Walang parents. So hard for them. Hindi madali. Hindi madali kung anong susundin nila. Hindi madali kung paano sila mag-adjust sa amin. Kami nagiging nanay at tatay. It's so hard for them. That's why if you still have your parents, kids, praise God. Amen? You see, what happens when we have gratitude in our hearts is that it changes our perspective. Kesa sa maging bitter ka, nagiging better ka. Tama po ba? Then you start realizing that how blessed you are. You start realizing kung gaano ka ka-blessed when you have this grateful attitude. Instead of murmuring, complaining, magpasalamat ka sa Diyos. Makita mo yung goodness niya. The truth is, hindi nakaka-glorify kay Lord ang pagko-complain, kapatid. Kung magbabasa kayo ng Bible sa Old Testament, Numbers 21, 5-6. Tignan lang natin, no? These were the Israelites. They were in the wilderness. Ang sabi dito, they spoke against God. They spoke against Moses and said, "Why have you brought us up out of the Egypt to die in the wilderness?" Israelites were complaining to God and they're complaining to Moses. Ang sabi dito, there is no bread, there is no water, and we detest this miserable food. Then the Lord sent venomous snakes among them. They bit the people, and many Israelites died. Complain ng mga Israelites. Anong ginawa ni Lord? Nagpadala ng ahas. Anong ginawa ng ahas? Kinagat yung mga tao. Anong nangyari sa mga tao? Patay. Kaya tignan mo nga sa ilalim. Kung may ahas dyan. Kung walang ahas dyan,
Grateful people na naman. Yung katabi mo, kahit natutulog yan, grateful pa rin yan. Amen? See, I think this is the key. We must never allow bad news to blind us from everything that God is giving to us. Yes, unpleasant circumstances, pero the Lord is allowing it. Recognize the good, kapatid. Then you will see it is easy to be thankful to God. Another one is that, ano na bang oras? Trust that God is always knows what He's doing. Another key to have a thankful heart is that trust that God always know what He is doing. Again, on 1 Thessalonians chapter 5 verses 16 to 18, ang sabi sa Amplified Version, sabi dito, rejoice always and delight in your faith. Be unceasing and persistent in prayer. In every situation thou, no matter what the circumstances, be thankful and continually give thanks to God. For this is the will of God for you in Christ Jesus. Can we say the will of God? The will of God. Sabi dyan, anumang circumstances ang nangyayari, it is the will of God. Tama po ba? Amen. If it is the will of God, ibig sabihin, God is never out of control. Tama ba? Remember Job? Ang daming nangyayari sa buhay ni Job. Or how many knows Job right now? Ang daming nangyari sa buhay ni Job. Was God out of control then? No. Wala pa sigurong nakaranas sa atin yung naranasan ni Job. Mawala lahat. And you know what? The good thing is that God is never out of control. And if it is, kung nasa control ang Panginoon, then He knows what He is doing. You see, His plans are good, His will is best, and He always has our best interests at heart. One key to living thankfully is to choose to trust. Trust God that He knows what He's doing. Example, when we experience closed doors, ano ba yung mga closed doors? Maaring nag-a-apply ka ng trabaho, naghihintay ka ng promotion, and when you get rejected, closed doors, masakit po yun. Tama ba? Nag-expect ka, pero alam mo ikaw na pero hindi ka kinuha. Masakit yun. Even, let's say, rejection. Kung may nililigawan ka. I mean, sino may mga single dito? Huwag ka na magtaas, nak. Marami tayong single dito. Pero pag nanligaw ka, na-reject ka, ang sakit nun. Tama ba? Parang ako lang nakakano dito. Parang ano nyo, parang hindi pa kayo na-busted. Closed doors. When we are expecting, so praying, but that door has been closed for you, masakit po yan. It's so hard to give thanks to God. Na-reject ka, na-busted ka, sasabihin mo, thanks to God. I don't know kung meron na nakapagsabi sa inyo ng ganon. Pero we trust God na may dahilan siya. We trust God. We choose to trust God dahil alam natin, alam niya yung ginagawa niya. He always has our best interest at heart. Seasons of waiting, mga delays. Ang tagal mo nang hinihintay ito, pinagpipray mo na, sumama ka na sa Epaphras, ang dami mo nang, pumayat na nga ako sa kaka-fasting. Hindi ko pa rin makuha-kuha yung pinagpipray ko. Remember, God is in control. He knows what He's doing. You did not get the results that we wanted? Trust God.
He knows what He's doing. So instead of complaining, by the grace of God, let us choose to trust Him. Usually, we don't understand why. Hindi mo malalaman bakit. For example, bigla ka nagkaroon ng sakit na ganito. Bakit, Lord? Minsan tinatanong natin. We don't understand why. The good thing, I think the good advice is that we don't have to know why. Huwag mo nang alamin bakit. We just have to trust Him. Trust Him that He knows what He's doing. Trust Him because our God is good. And we know, and if we know that God is good, alam niya yung best para sa atin. You see, there was a missionary who lived in Africa. Ito. He was living in a mud hut. I don't know kung nakakita na po kayo ng mud hut. A missionary, maganda ang buhay niya, pero pumunta siya sa battlefield. Dito siya nakatira. Mud hut, hindi ganun kaganda ang klima sa Africa. Pero people saw her. She was what? She was so contented in her life and she was full of joy. Kontento siya. Tinanong siya bakit? At itong sabi niya, never allow yourself to complain about anything, not even the weather. Uminit lang ng konti dito, ang dami mo ng complain. Ayaw mo na maglakad doon sa daan. Sikat ng araw, nakakasakit. Never picture yourself in someplace else. Never compare your life with another's life. Never allow yourself to wish this or that had been otherwise. Sana naging. Never dwell on tomorrow. Remember that it is God, not ours. Remember that, church, that if you are surrendered to Christ, you must be thankful for what you are right now, how you are right now, where you are right now. Because that is where God wants you to be. Dumaan tayo sa mga kahirapan. Dumaan ako sa kahirapan. You may be in the season of testing and trial right now. Para sa amin na nagsasalita dito, yes, ang daling sabihin. Pero ang hirap pag dinadanasan mo, when you are in the process, ang hirap nito. Pero you know what? I've been there. You may never know He is growing you. You may never know that He's teaching you something. He's maturing you. He's telling you something. He's molding us into become more and more like Him. And that is beautiful, kapatid. That is beautiful. You see, maaaring nasa sitwasyon ka ngayon ng hindi kagandahan, sitwasyon na hindi mo maintindihan. But when you trust God that He is in control, you will be thankful. You will be thankful, kapatid. Why? Because you know that God is good. Amen? Challenges, mahirap talaga to. But when you know or when you trust God that He knows what He's doing, magiging at peace ka. Lastly, to have a thankful heart, though you may be in challenging times, ito yung pinaka-best reminder. Number 3 is that, remember that God has given us the best gift, and that is Jesus. Remember that God has given us the best gift, and that is Jesus. 1 Thessalonians 5:18 to 18. 5:18. Sabi dito, in everything give thanks. Kanina pa natin binabasa yan. Pero this is what God wants you to do because of Christ Jesus. Can you say, because of Christ Jesus? Remember the time that you don't have yet Jesus in you? Isipin nyo lang, nung wala pa ang Panginoon sa'yo,
Nung wala pang Panginoon sa'yo, di ba, feeling magulo? Meron ka eh, pero walang pumupuno. You have something, pero hindi, there's no satisfaction. Parang ang gulo. Kahit meron ka na, may ganda kang trabaho, may pamilya ka, pero nung wala ang Panginoon Hesus sa'yo, feeling mo may kulang. But when you accepted God, when you accepted Jesus in your life, nagkaroon ng meaning. Tama ba? Nagkaroon ng meaning, you saw the purpose. Kahit may problema, kahit gaano kabigat, there's still peace. And we need to thank God for that one. Nagbibigay siya ng peace sa atin. There's still joy. Kahit minsan nga napapansin ng maaring mga ka-flatmate nyo, ang laki na ng problema mo, pero ikaw, chill-chill lang. Ayos-ayos lang. Why? Because you know that there's Jesus in you. You know that there is hope. May peace ka na nandito. At gaano kabigat ito, nakikita mo may hope. And you saw the direction in your life. Noon nasa iyo na ang Panginoong Hesus. Yes, because of Jesus, our real direction is eternity with Him. Tama ba? Kaya tayo nandito. Our real direction is eternity with Him. Which means all of us here, whether you like it or not, passers-by lang tayo dito. Passers-by lang tayo dito. What does it mean? 1 Chronicles chapter 29, verse 15, it says, "We are here for only a moment, visitors and strangers in the land, as our ancestors were before us. Our days on earth are like a passing shadow, gone so soon, without a trace." Nakwento ka rin to kanina kay Pastor. For 1 year na nasa Pinas kami, hulaan niyo po kung anong okasyon ang madalas naming pinupuntahan. Hindi ho birthday. Mas marami yung lamay ang pinupuntahan namin. We are only here for a moment. Yung problema, dadaanan lang natin yan. Kahit gaano kabigat yung problema, pasalamat tayo. Nasa atin ang Panginoong Hesus. Why? We're talking about eternity right now. And when you have eternity, mas maganda yung pupuntahan natin. Doon, walang problema. Yes, mararanasan natin yung mga to. Mararanasan natin dito. But you know what? The good thing, the best gift that we could have is Jesus only. And that's the best gift. Can we just stand up right now? You see, I'm not sure kung we may have newcomers here. I'm not sure kung may mga baguhan po tayo. But you know what? If you're a first-timer here, or you may be here na medyo matagal na, and you did not yet receive Jesus in your life, this is the best time to have that best gift. We'll pray right now while eyes are closed. We'll pray right now while you are being in the midst of the presence of God right now. Maybe it's your first time, or maybe matagal ka na dito, but you don't have yet Jesus in your life. Get that gift. Get that gift. Accept that gift. And it is the best gift that you could ever have. It is Jesus. At kung gusto mong tanggapin ito,
sasamahan ka namin sa panalangin. And if you are this, you may raise your hand and we'll pray for you. You may raise your hand and acknowledge that God is giving you the best gift right now. Let's pray. Father in heaven, O Lord God, thank you so much, O Lord God. We acknowledge, O Lord God, kami po'y makasalanan. We acknowledge, O Lord God, na wala kaming patutunguhan kung wala ang Panginoon Jesus sa amin. But right now, O Lord God, we accept you as our Lord and Savior. We accept you, O Lord God, that kayo na po mag-control sa aming buhay, O Lord God. We accept you, O Lord God, that gift, O Lord God, Jesus, O Lord God. For we know, O Lord God, pag meron kaming Jesus sa aming buhay, we have everything. Be the Lord over my life. And from this day on, I will hate sin. From this day on, sa inyo na po ako maglilingkod. Thank you so much. In Jesus' name we pray. And Lord, we thank you so much, O Lord God, for this day, O Lord God. Thank you so much, O Lord God, for this time, O Lord God. Salamat po, O Lord God, sa inyong salita. Salamat, O Lord God, dahil kayo po, O Lord God, ang nagbibigay, O Lord God. This preaching, O Lord God, this word of yours, O Lord God, hindi po natatapos dito, O Lord God. We thank you so much, O Lord God, that we have accepted it, O Lord God, and let it grow in us, O Lord God. Thank you so much. In Jesus' name we pray. And all the people of God will say, Amen and Amen. Sige po, pwede po tayong umupo. Praise God. Why don't we give the Lord our best clap offering this morning? Praise God po. Of course, salamat po ulit sa buhay ni Pastor Alvin sa ating pong mensahe ngayon umaga. And for now po, we would like to proceed in welcoming po our first-time visitors sa ating pong bulwagan. May I call you po up front para po kayo ay ma-welcome ng aming simbahan. And of course, so that we can pray for you. Si Ate Roan. Po. Yes, amen po. Si Ate Julie. Ate Julian.
and si Kuya Joshua. To pray for our first time guests po, I would like to welcome, call po Pastor Ruel to pray for them. Po. Thank you. Ayan. Ayan, una palakpakan po natin ang ating mga kapatid. We'd like to welcome them sa pamilyang ito. This is overuse na sinasabi namin lagi. Overuse na po ito. Lagi na lang. Pero ganun pa man, sasabihin ko pa rin. Dito, 60 seconds lang kayong bisita. After 60 seconds, you're already part of this family. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ang ating mga kapatid. We would like to welcome Ate Rowan, Ate Julie, and Kuya Joshua. Ayan. I'd like to invite everybody to please stand up. Panalangin natin ang ating mga kapatid. Panginoon, muli, patuloy kami nagpupuri, Panginoon. Nagbubunyi, una sa lahat, sa masagana mong balita, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa word na natanggap namin, Panginoon. At Lord, in front of us, we have our 3 brothers and sisters. Dalangin namin, Panginoon, we'd like to offer them to you, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na if this is the first time that they have been with us, Panginoon, then this will not be the last time but the beginning of their journey. Kasama kayo, makilala kayong lalo, Panginoon, at masamahan niyo sila sa kanilang buhay. Lord, dalangin namin, Panginoon, ang patuloy, na nawa ay magpatuloy sila sa inyo, lalong lumalim ang kanilang relasyon sa inyo at maranasan nila kung gaano kasagana at gaano kabuti kayo bilang aming Panginoon. Lord, once again, Panginoon, samahan niyo sila sa kanilang journey, Panginoon, at dalangin namin, Panginoon, na this will not be the first time na makasama namin sila dito, subalit makasama pa namin sila sa maraming pagkakataon, Panginoon. Panginoon, muli, inaalay namin ang aming mga kapatid. Ito'y dalangin namin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Yesus at ang bawat isa ay magsabi ng Amen and Amen. Welcome po ulit. Palapakan po natin ating Diyos na buhay. Thanksgiving. Paano magpumalakpak ang taong nagbibigay ng mataas na salamat, pagsamba sa ating Panginoon? Yan, salamat po kay Pastor Alvin. Sa hindi po nakakilala kay Pastor Alvin, siya po ay bahagi ng ating simbahan sa nakaraang mga taon. Sila ay umuwi ng Pilipinas at sila po ay dumaan lamang sa Dubai at sila may pupuntahang ibang lugar. Salamat at nabigyan tayo ng pagkakataon. Sabi nga, pagpamilya, lagi mong bibisitahin ang iyong pamilya and given us their time na magbahagi ng salita ng Panginoon. Palakpakan po natin ating Diyos na buhay. At para po sa isang update sa bawat isa, kasalukuyan pong nasa Iloilo si Pastor Rodel at si Pastor Benji. Mga few minutes ago, they just landed sa airport doon. They will be going and visiting yung ating Rejoice Tinigban. At i-install na po nila yung mga susunod nating mga leader sa bansang yon. So, salamat kay Pastor Benji at kay Pastor Rodel na nagbigay ng panahon. Medyo konting sakripisyo para sa kanila, but instead, ito yung gawain ng Panginoon. So, pag makikita nyo yung picture nila, they will show you the picture pagkatapos ng mga susunod na mga araw. Kung gaano sila kasaya na nag-enjoy silang dalawa, di ko alam kung saan sila pupunta, pero salamat sa Panginoon, sa Traveling Mercy. They were there. Siguro, they're on the way na papuntang Tripan or kung ano mang gagawin nila. But that's the latest update. They just landed a few minutes ago. And magpo-boat ride pa po ata sila, mga 30 minutes or more para makarating doon sa Tinipan. So, salamat sa Panginoon. Palapakan po natin ang ating Diyos na buhay. Tunay nga, salamat sa kulang ang pasalamat, di ba? Thanksgiving should be a lifestyle. Magpapasalamat sa Panginoon. Nasabi ni Pastor Alvin a while ago, pag may magulang pa kayo, pasalamatan niyo sila. Just like the leaders of your church. Tulad ng ating mga ama, sa may mga ama pa, sa mga wala ng ama, you will recognize this. Your father will not tell you they're suffering. Your father will not tell you na meron silang pinagdadaanan.
the thing that they will do is just they will do what is best for their family. Minsan hindi na-appreciate ng mga anak. Minsan hindi maunawaan ng mga anak. But at the end of the day, the only goal ng isang ama is mapabuti ang kanyang mga anak. For them to have a future na darating ang panahon, anak, huwag mo sanang maranasan ang nararanasan mo. The same goes with the leaders of the church. Minsan hindi nyo maunawaan, minsan nagtatampo kayo. At the end of the day, their goal is not just for themselves, but for the growth of the church. That's why the sacrifices ng ating mga pastors, mga preachers are there. Meron tayong EDS, it's not for us. Tutuusin niya, ayaw na namin mag-aral. But we're doing this not for our own sake, but for the sake of the flock na binigay sa amin ng Panginoon. We have to be thankful. Kami rin, masalamat kami. Nakita namin ang sacrifices ng bawat isa to stay for another few hours after the service. Nakita namin yung focus, nakita namin yung dedication. Bilang mga magulang, isa na yun sa mga gift na pwedeng matanggap kung paano ang mga anak nila ay nagbibigay ng panahon para sa pangarap ng kanilang mga magulang. The same goes with Jesus Christ. Sabi niya sa kanyang mga salita, my goal is for them to know me and for them and for everyone to have eternal life. That's the desire of our Lord Jesus Christ given to us as His disciples. Na ibahagi din natin ang kanyang desire, na ibahagi ang mabuting balita for each and everyone to know that there is no other way other than the name of Jesus Christ. For each and every one of us to have eternal life. Let us all stand at tayo ay sabay-sabay na basahin ang sinasabi ng salita ng Panginoon na pwede natin baunin sa ating pang-araw-araw na buhay, hindi lamang sa isang buong linggo. In 3 John chapter 1 verse 2, let us all read, Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. Ang sinasabi ni Apostle John sa mga Kristiyano during the time, and even to Gaius directly. Sabi niya, Beloved, mga minamahal, ang kanyang panalangin o kanyang hiling, above all things, that you may prosper, hindi ibig sabihin prosperity gospel. It means maging maayos ang inyong kalusugan, maging maayos ang inyong kalagayan, as just your soul grow in Christ. So salamat sa lahat ng bagay na nangyayari. Sabi nga ng ating mensahe ngayon, go make Thanksgiving your lifestyle. Nawa ating naunawaan ang mensahe pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon, and may we pray for each other's good health, for each other's growth in the Lord Jesus Christ, para pagdating ng panahon, the goal of every one of us is to present each of you na maging kalugod-lugod sa harapan ng ating Diyos. Let us all pray. Panginoon, maraming salamat po. Salamat sa buhay ni Pastor Alvin, ng kanyang pong pamilya sa Atinong, for giving them the safe travel dito sa bansang ito, and for giving their time and their lives upang maging kabahagi ng pamilya ito. At mapagbahagi, Panginoon, ng iyong salita. Ang aming dalangin na patuloy pa silang samahan sa mga lugar pa sila pupunta, Panginoon. May you keep them safe at patuloy na bigyan pa sila ng wisdom para magbagay na kanilang asikasuhin o gagawin, and may you be with them as well. Salamat, Panginoon, na patuloy na dalangin namin na gabayan sila sa lahat ng bagay na kanilang gagawin. May it be yung kanilang mga businesses, kanilang family matters, lalong-lalo na, Panginoon, ang paglilingkod sa inyo. Ganun din, salamat sa lahat ng mga kapatiran na naririto. Naging patuloy, naging pagpapala sa bawat isa. Hindi man, Panginoon, namin narinig ang kanilang mga thanksgiving, ang kanilang mga pasalamat, ang kanilang mga testimony, and even their sufferings. The mere presence ng mga kapatiran na naririto is enough encouragement for us na patuloy na maglingkod at patuloy na ibahagi, Panginoon, ang salita na nagmumula lamang sa iyong banal na kasulatan. Lord, salamat po. Salamat sa mga leaders, salamat sa mga workers na patuloy na naglalaan ng panahon, oras at pagod para maging kaayos-ayos, Panginoon, ang gawain ito. Hindi lamang sa araw ng Sabado, hindi lamang sa araw ng Linggo. May it be within the week, Panginoon, na kanilang gawain para sa inyong ministeryo. Samahan din sila, Panginoon, at patuloy pang pagpalain. Pag-alabin, Panginoon, sa kanilang mga puso at isipan. Sa aming mga puso, Panginoon, na ang paglilingkod namin is to make known sa lahat ng tao kung sino si Kristo sa aming buhay. We thank you for this church.
always know the good news sa pamuhay, sa isip at sa puso. Upang kung saan man kami naroroon, sino man ang aming kaharap, ano man ang aming conversation, may the abundance of our heart overflow, Panginoon, at may bahagi sa kanila ang nag-uumapaw na pag-ibig na nagmumula lamang sa iyo for giving us your Son, one and only begotten Son, the Lord Jesus Christ, who died on the cross, was buried and rose again after 3 days upang magkaroon ng katuparan ang iyong pangako. Kung sino man ang manampalataya at gawin si Kristo bilang kanyang Diyos at tagapagligtas, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Lord, salamat po for the opportunity to be called at ibahagi ang mabuting balita. Lahat kami, Panginoon, may duty dahil tinawag mo kami yung mga disipulo. Nawa patuloy namin sa puso ang mga bagay na ito. Salamat din, Panginoon, sa aming bansang Pilipinas na dumanas, Panginoon, ng kalamidad sa mga nakaraang araw. Sa mga pamilya, sa mga lugar na naapektuhan, we pray for your continuous provision for them. At salamat for protecting our family, providing them with their needs. At salamat, Panginoon, sa paghupa ng ulan at ng bagyo sa aming bansa. May you continually protect our family, Panginoon. Continue to protect our country, maging ang sistema ng aming gobyerno, even the government officials, oh Father. Let their only agenda is para sa ikabubuti ng aming bansa. May they have the heart to know you more, because in knowing who you are is serving the people with all their hearts. Salamat din, Panginoon, sa bansang ito naging pangalawang tahanan ng bawat isa. Salamat sa patuloy na pagbibigay sa amin ng aming mga kumpanya na financial blessings na nagmumula sa aming mga businesses, sa aming mga companies, sa mga amo, Panginoon, na pinaglilingkuran ng iyong mga anak. May you continually bless them. Continue to give them the financial blessing na mag-overflow sa amin ang mga pagpapalang ito at may bahagi namin sa aming mga pamilya, hindi lamang sa Pilipinas, hindi lamang sa bansang ito, but Panginoon, sa lahat ng bagay, sa lahat ng tao, maaari mga ilangan ng mga pagpapalang ito. Lord, kung paano mo kami iniingatan sa bansang UAE, we continually protect our family back in the Philippines. Paano kami lumalago sa aming pananampalataya, gamitin ang teknolohiya to reach out to them. Paano mo kami ginagamit, Panginoon, sa iyong kabasan, nawa, maranasan din nila, Panginoon, ang maglingkod ng buong puso, kahit sila ay nasa Pilipinas o kung saan man sila naroon. Lord, dalangin namin ang aming mga kabataan, the youth of this church, sa kanilang mga murang isipan, sa kanilang mga murang edad. Nawa, Panginoon, lumalim sila sa pagkaunawa ng iyong salita. Karoon sila, Panginoon, ng fear, because the fear of the Lord is the beginning of wisdom. And may this wisdom gamitin nila to seek you more. At sa kanilang pagsisik personally, matagpuan nila, Panginoon, ang tunay na kasagutan sa lahat ng suliranin ng mundo ito. Lord, we thank you sa aming mga pastor, si Pastor Rodel at si Pastor Benji na sa kalubuyang nasa Iloilo ngayon, Panginoon, for a mission sa aming church, RCF Tinigban. Ingatan sila sa kanilang pang mga susunod na pag-travel, patuloy na pagpalain, Panginoon, ang gawa ng kanilang mga kamay, at naman, Panginoon, ang kanilang purpose in going to RCF Tinigban. May your name be glorified. Ganon din, ingatan si Ate Ruby, sa Ate Emily na susundo sa kanila sa mga oras na ito. At salamat sa pagkakataon, salamat sa provision, at salamat sa kalakasan that they were able to visit ang iyong mga anak sa medyo malayong lugar. We thank you. Nawa, Panginoon, pagpalain mo pa ang aming mga simbahan, ang mga pamilya namin sa Pilipinas, patuloy na lumago sa paglilingkod sa inyo. Lord, ganon din dalangin namin ang mga kapatiran na dumaranas ng sakit at karamdaman, si Beverly, si Ate Marvic, si Ate Dora Cantos, maging si Pastora Lynette. Mga kapatiran namin hindi nabanggit, Panginoon. May you always embrace them with your comfort. May your peace blanket them, Panginoon. And may your healing mercy be upon each and every one. At kami bilang isang pamilya, maging spiritual support ng mga kapatid na ito. Hindi lamang in terms of finances, kundi encouragement, pananalangin, at patuloy, Panginoon, na pagbibigay sa kanila ng suporta in any way that we can. Lord, as we continue to study today, sa pagpatuloy ng aming ETS, in equipping your church
wisdom to Kuya Raymond na magbabahagi, Panginoon, ng lesson namin ngayon. And may you open the minds and hearts ng bawat isa na patuloy na lumalim pa ng pag-aunawa ng iyong salita. Panginoon, be with us. May you keep us and may you always be glorified in everything that we do, in everything that we say, maging ang mga bagay na aming iniisip. Mga kapatid, patuloy nating tanggapin ang patuloy at walang hanggang pagmamahal ng ating Diyos Ama, ang grasya na nagmumula sa ating Panginoong Jesus,